Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli. Ngayon po ay 28, tama ba ako? Yes! At ang ating araw ay Martes. Yes! At ang ating oras ay... Alas 11 ng Umaga! umaga! At for the Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga, Topacio. Buwabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Miss Juby de Guzman! Yes, at bago tayo magpatuloy ay Hello, ating... everyone. Hello everyone. At yung mga miyembro ng National Press Club ay aming ini-encourage na bumoto. Magbayad Opo. muna kayo ng juice para may pondo yung ating club. Yun. At bumoto tayo sa... Kailan ba? 3 ba? May 3 pala. May 3. May Oo. At baka pwede nating matulungan ang ating kaibigan, si Opo. kaibigang Paul Gutierrez. Gutierrez. Bilang direktor lang naman. Eh, sikat Oo. naman yan eh. Oo naman, Hindi naging naman. USEC to Opo. ng Presidential Communication Office. Yes. Oo. At Oo. ayusin natin ang National Press Club. Tigasin yan. Oo, kasi sa ibang bansa, pag sinabi mo National Press Club, matindi. Buong Oo. lugar, buong Hindi, country. at saka, alam niyo sa Korea, ang laki ng National Press Club building nila. Oo. Talagang nasa Central Business District at nandoon nag-oopisina yung mga malalaking news agencies. International, katulad ng yes, Reuters, yes. Oo. at ng Agence France Press, yan. Associated Press, yan. O, di ba? Al Jazeera. Ayan. Oo, ang nangyari Sakupin sa... natin yung Loton. ang nangyari dito hindi yung minsan ang nangyayari sa NPC hindi na Al Jazeera Ano po? Al Nasira Al- kaya let's vote wisely. Ang ilagay natin yung sinusunod yung highest tenets of journalism. Matanggal yung mga envelopmental at saka yung mga extortion dyan sa hanay ng mga journalists. Yan. Okay. Anyway, Eto na naman, naging katawa-tawa na naman ang ating Pangulo. Di ba? Dumat na sinabi ni Pangulong Marcos, arestado! Arestado! Si Saldico. Pagkatapos sinatanggi. Hindi naman sinabi daw arestado. Ano daw yun? Ewan ko. Baka talentadong Pinoy. Oo nga, ba't iba meaning nila ng Tagalog? Oo, baka hindi daw sinabing arestado. Ang sabi daw naman ng Pangulo, kumakain ng asado. Ay, Iba naman yun daw. Oo, pero ano nangyari? Arestado daw! Sa Czech Republic. Oo, di ba? Opo. Nag-assemble ng isang grupo. Ang dami! puntahan sila dun, di ba? Puntahan yung ating secretary ng GOJ, di ba? Kahapon lang, dinidiscuss natin, hindi naman kailangan yan eh. Opo. May embassy nga tayo. Anong nadatnan nila roon? Alam mo kung anong nadatnan nila roon? Ano po? Wala. Kasi, nakalaya na pala, pinaalis na pala from custody si Saldico. Wala na sa Prague. Hindi na siya detained ng mga autoridad sa Czech Republic. Tinignan lang yata yung passport. Yun nga, iba sabi ko sa iyo, wala kasi yung passport. All you have to do is padala mo yung passport mo. Yun. May passport ka pala. Portuguese citizen ka pala. Okay, o may permanent resident ka pala ng Portugal. O hindi ko alam kung anong status ni Saldico. O okay, you are free to go. Ganun lang yun eh. Kasi, open border yan. Yung Europe, yung European Union. Halimbawa, galing ka sa Spain, pupunta ka sa... kami noon Spain ang landing. Opo. Sa Barajas, Antonio Barajas International Airport.
Okay. By land, pwede ka nang pumunta ng Paris. Tren lang. Ay, talaga? Walang kailangan passport Malapit. kahit ikaw ay mag-eroplano papuntang Paris sa No passport. Charles de Gaulle. Di ba yung iba sabi, Charles de Gaulle. Hindi Charles de Gaulle French. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Yan. Hirap naman Parang yan. Charles de Gaulle. Ang hirap naman Charles de yan. Gaulle. Yan. CDG. Okay. Pag pupunta ka roon, kahit mag-eroplano ka, yung passport mo gagamitin lang parang ID. Oh. Hindi kailangan yung passport para ikaw makapasok. Opo. Yung iba siyempre sa yung mga Europeans, may mga ID silang taga roon sila, di ba? Iba-ibang ID. Tayo naman, anong kikilalanin sa ating government ID, di ba? Yeah. So passport, pakikita mo lang yung passport mo. Hindi tinatatakan kung tatawid ka ng bansa. Then from Paris, pupunta kaming Germany sa Munich for Oktoberfest. Wala rin kailangan passport. From Munich, pupunta kaming Austria. Magkatabi lang ang Germany at Austria eh. Opo. Ano lang, magrerenta lang kami ng van. Mura lang doon eh. Kesa mag-aeroplano ka, magrenta ka ng van, mas mura. Sama-sama pa kayo, kahit ano pang gawin nyo, naghihili kayo roon, manggulo kayo, kumanta kayo. Ala. Ang galing. Oo. Pagdating sa border ng Vienna, na kasi Austria na yon, Salzburg muna actually. From Munich, ang unang-unang town na matatamaan mo sa Austria is Salzburg. Yan. Birthplace ni Mozart. At saka doon, sinut yung Sound of Music sa Salzburg. Then, Austria, yung Vienna. Wala ring passport doon. Ganda. Yun. Oo. Parang sa Japan, alien card lang. Pagtatawid ka sa ibang lugar. Yun kasi isang bansa lang yun. Ito, multiple na bansa eh. Multiple. Minsan pupunta pa kami sa Portugal, sa Lisbon, sandali lang. Okay. Oo. Kahit day trip lang. Alis ka ng umaga, balik ka ng gabi. Hindi rin kailangan ng passport. Yun, ganun lang yun. Ngayon, wala na. Pagdating nila roon, wala silang dinatnan. Di sayang ang pera. Yun ang sinasabi eh. Kung monitoring lang naman, pwede naman yung embassy. Pero ano bang ginawa kasi nila roon? Namasyal lang. Na-junket lang. Pakakala nila, nandoon pa siguro si Andrea Brillantes. Kasi yung show, di ba? Yung Secrets in Prague. Gusto nila makitang naka-blonde si Andrea Brillantes. Oo, cute na cute. Yun. Siyempre. Wala na. Sinabi niya, di ba, nag-press briefing siya sa embassy. Kinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na wala na si saldi ko. So, sayang ang pamasahe namin. Mukha kaming engot lahat dito. Hindi naman yung sinabi yun, pero mukhang gano'n na nangyari. Sinabi na kasi sa kanila. April 16, sinita lang, kulang ang papeles mo. And then later on, pinirelease. April 16 pa. Siguro, 17, 18, 19, ba't pumunta ka? Hindi mo man lang tiniyak na nandoon. Di ba katawa-tawa tong gobyerno talagang to eh. Di ba? Sabi nila, lousy daw, lousy. Lousy talaga. Lousy, sobrang lousy. Ito pa ha, Kengkoy. Sa kabila ng iskandalo sa trilyon-trilyon, maleta, daan-daang bilyon, ito ang ginawa ng ating gobyerno. Sinuspinde ang dalawang SK chairman dahil nagpalsipika daw ng dokumento. Ang layo naman. Wow! Galing ng achievement nyo! SK! Hindi ko sinasabing dapat pinalampas ito. At congratulations din sa DILG secretary natin. Pero parang nakakatawa when viewed in the context of the male-maleta at saka yung ghost projects na trillion-trillion insertions, nakakatawa kung ito lang ang achievement mo, sangguniang kabataan. Ano ba naman yan? Ay, naku, masisira ang ulo ko rito sa gobyerno ito eh. Komento yan ng mga taga-ibang bansa. Ano pa? Binida pa! Ayan, two sangguniang kabataan chairpersons in Makati City have been suspended after having been found guilty of misconduct. Ala? Galing nyo! Talagang yung mga malalaking isda na huli. Di ba? SK chairman. Di ba? Delicious naman daw. Delicious naman. Meron pang sinabi, si Secretary Rimulya, nawalaan na ang hiya. Mahiya naman kayo. Paano yun? Ayaw pa si Pangulong Marcos. Mahiya naman kayo. Dapat mahiya sila kung totoong ginawa nila to. Pero mas mahiya naman at mas pagtuunan ng pansin yung male-maleta. Anong ginagawa ng gobyerno?
Yung mga nagtuturo sa mali-maleta, yun ang kinakasuhan, yung 18 Marines. Kawawa. Yan ang mga tirada ng gobyerno. Nakakatawa na, ginigipit pa ngayon si Mike Defensor. O, yung mga kritiko ng gobyerno na nagbibigay pansin dun sa corruption, yun ang Tinitira. tinitira, yun ang hinaharaso. Si Jess Poc, si General Pocky, si Romeo Pocky, so siya yung nagdidenounce ng corruption, siya ang inaresto at pinusasan. Yan ang gobyerno natin ngayon, napakagaling. Anong gusto nila? Country of corruptions? Wala eh. Puro AIDS. AIDS. As Of- if doing something. Yan ang Band-aid nangyayari. solution. Oo, band-aid solution. Sakit yun. Oo nga kamoting kahoy. Bago ito nakakatawa. Ano po? Ginigiit nila yung AMLAC daw. Di ba? Pumalag na nga yung asawa. Opo. Yung sinasabing, bakit hindi paliwanag? Kesa nagdemanda kung bakit ibinulgar. Unang-una, Violation. yun tama ka. Buti ka pa nakuha mo eh. Oh, Lamag po sa batas. Anong gusto nyo Correct. gawin? Huwag magdemanda. Ay, wala. Ngayon, alam naman po natin ang pakay nyo kung bakit nilalabag nyo ang batas tungkol sa bank secrecy at saka sa secrecy ng anti-money laundering na records. Opo. Di ba? Gusto nyong lagyan ng twist o slant yung records ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, mali naman. Alam nyo, yung mga hindi nakakaintindi, siguro maloloko nyo. Di ba sabi ko nga, yung si Luistro, kung hindi ka matalino, akala mo matalino. Pero kung matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Bakit? At hindi lang naman siyang gumawa nito ha. Siya yung chairman, pero nakita niyo naman yung pagtatanong nung mga miyembro ng komite. Opo. Doon sa Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, slanted, biased, para mag-fit o tumugma doon sa kanilang narrative. Oh. Ngayon, eto natatawa ko, sinasabi nila, hindi doon tumutugma yung records ng Anti-Money Laundering Council doon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Hindi po talaga tutugma kahit anong gawin ninyo. Bakit? Kasi ang Anti-Money Laundering Council ay hindi bangko. Hindi po lahat ng transaksyon ay nakarecord doon. Suspicious lamang at yung covered transaction. So, 500,000 above, covered transaction yon, whether suspicious or not, nire-report yon. Yung suspicious, opinion lamang ng bangko. Opo. Suspicious, nire-report din ng AMLAC. Oo. Anong ibig sabihin nito? Hindi po kumpleto yung sa AMLAC. Kung nag-withdraw ng 300,000, hindi ire-report yon. Kung nag-withdraw ng 1 milyon, ire-report, pero kung hindi naman suspicious, covered transaction lang yon. Kaya kahit anong gawin nyo, halimbawa, nag-withdraw ng 10 beses ng 300,000, hindi naka-report yon. O, paano magtutugma? Yung bank accounts na naka-report doon sa SALN, doon sa transaksyon ni Vice President Sara Duterte na sa AMLAC, hindi po kumpleto yon. Oo, yun po ang malaking panlilin lang dyan. Ine-equate nila yung records ng Anti-Money Laundering Council sa bank statement. Hindi po yun bank statement. Ibig sabihin, hindi po kumpleto yon, hindi lahat nakareport doon. Opo. Ang nakareport lang doon, 500,000 plus or suspicious. Pag hindi 500,000 plus, pag hindi suspicious, hindi nakareport. Oy, paano magtutugma kahit babalik-baliktarin mo yung building ng Batasang Pambansa, ha? At nataganan na yung House Committee on Justice, hindi pa rin matutugma yun. Never magtutugma yun. Niloloko nyo ang taong bayan. Kaya dapat kami, mga mamamahayag, hindi namin pwedeng patulan yung panlilin lang ninyo. Lalong-lalo na po kami rito sa Aliw Broadcasting. Kami po ay parehas. Dito sa programang ito, kahapon lang ba na pinagtanggol natin na mali yung ginawa kay Martin Romualdez na pinigilan siyang Tapos, umalis. yes. Bakit ko sinasabi yan? Kasi nakatiga na po kung gaano kahalaga ang constitutional right to travel ng isang mamamayan. Lalong-lalo nang wala pang kaso. Ha? Okay. Yung right to travel po
ay hindi pwedeng pigilin ng administrative agency. Sinabi na yan sa kasong Arroyo versus Arroyo versus Secretary of Justice. Ang Secretary of Justice noon, si De Lima. Talo si De Lima roon. Kaya huwag niyo sasabihin legal luminary siya at olat siya roon eh. Oh, di ba? Pumunta rin siya sa Supreme Court tungkol sa kaso niya, yung saan nakulong siya. Olats din siya. Oh, di ba? Oh. Di ba? Pagka legal luminary ka, hindi ka na oolat sa Supreme Court. O mas maraming panalo mo kaysa sa talo sa Supreme Court. Yung alam na alam ko yan kasi kilala ko yung abogado ni Arroyo doon sa Arroyo versus Secretary of Justice na nag-argue sa Supreme Court. Malakas daw ang sex appeal noon kahit maliit. Oh, yeah. Oo. Anyway, kayo kita ba? nyo ha, ito ang basihan natin kung bakit sinasabi ko. Mali yung kay Martin. Mali din yung ginawa kay Chis Escudero. Hindi ko kilala si Chis Escudero ha. Hindi ko kapartido yan. Wala akong pakialam dyan. Pero ako, bilang isang abogado, nasasaktan ako pagka yung right to travel ng kahit sinong mamamayan. Kahit yung mga mamamayan o mga opisyal na ating binabatikos ay nilalabag. Sabagkat, constitutional rights apply to all. Anong sinasabi ko? Yung right to travel nasa konstitusyon. Opo. Yung presumption of innocence nasa konstitusyon din. Oo nga, merong provision, may guidelines na iginawa ng ating kataas-taasang hukuman para sa precautionary hold departure order. Pero ang akin lamang, wala pa kasing masyadong jurisprudence yan, hindi pa well-developed Yes. ang mga decided cases, mga ruling case law dyan. Kung mag-i-issue ng precautionary hold departure order, dapat maging maingat dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay dalawang constitutional rights, hindi lamang isa. The right to travel at saka the presumption of innocence. Tingin nyo si Martin Romualdez tatakbo? I don't think so. Oh, in fairness to Nagsalita Martin. na siya, hindi. Oo, at saka hindi. Kilala ko yung tao. Matagal ko na rin kilala. Hindi maaring tinutuligsa natin siya rito. Opo. Sinasabi natin may mga kasalanan siyang maari sa insertion. Pero siya ay mamamayan pa rin. Siya ay may mga karapatan pa rin. At sa pagkakilala ko sa kanya, hindi yan yung tipong tatakbo. Di ba nung nawala nga si Pangulong Marcos Sr., nandito lang naman yan eh. Opo. Oh, hindi naman nawala yan eh. Hindi man tumatakbo. Si Chus Escudero, paano tatakbo yung kilalang kilala yun? Saan ba pupunta yun? Oh, di ba? Ganun talaga, hinahabol nila Hindi yung mga pwede hindi magtago. Saka mahirap magtago at maalagaan mo yung kilay mo eh. O kasi kailangan pumunta ka sa barbershop o sa salon, di ba? Kita mo naman ahit na ahit ang kilay ni Cheese. Mahirap ka magtago yun eh. Di mawawala yung ahit ng kilay niya. Sikat pa yung asawa niya. Oo, hindi. Seriously, hindi magtatago yung mga yan. Di ba? Oo, Kung si Lacson pa, di ba? Grabe. Kaya yung ginagawa nila para sa akin ay mali po yan with all due respect to the Sandigang Bayan. Ano kaya reaction ng ibang abogado? Hindi ako kasi, hindi ko naman sa nagbubuhat ng sarili kong bangko, ay parehas po tayo. Kung anong applicable sa kakampi, dapat applicable sa kalaban. Okay? At yun nga, sinasabi ko nga kung yung ginawa nila kay President Duterte ay gagawin nila, halimbawa na wala na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Opo. at for any reason ay gustong dalhin sa ibang bansa para doon mag-stand trial, tututulan din natin po yan. Dapat. Oo. That's the law. Oo, di ba tayo rito, nag-warning tayo, sabi Opo. natin, huwag yung papatulan yung mga unverified na information tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos Jr. O di ba? Di ba? Tama, Okay naman tama siya, kayo, tumakbo, di ba? tama kayo. Nagbuhat pa ng sako. 5 kilo lang ha, pero syempre naman may At least edad na, nagbuhat. may edad na naman yung tao Oo, Ako, mahihirapan na rin ako magbuhat ng 5 kilong bigas di ba? Syempre, ilang taon na ba si Pangulong Marcos? 60 plus na, di ba ga? Bata pa yun. Hindi. Pagka mga 55 ka, nararamdaman mo na. Iba na, kahit anong sabihin mong exercise o whatever, iba na ang dating. Okay. Oo. Anyway, sabi mo may gustong mag-high yung mga tropical hot.
Yeah, lahat ng mga taga-tropical hat, pati yung mga mga nagsiserve, yung management, yan, si Sir June and company. sabihin mo June yung pangalan. Taban, Attorney Jess Paredes na laging nandiyan dyan everyday. Lahat po kayo ay binabati ni Attorney Topacio. Oo naman, siyempre Ayan. naman. Oo. Mga fans niya po, fans niyo po sila. Yan. Oo naman. Ako sabi ko nun, kasama ka rin, okay lang yun kahit sa laylayan lang ako. Hindi naman, ba't naman Laylayan laylayan? talaga, no? Oo. Pero attorney ang daming mga matatalinong netizen na talaga naman nagre-react doon sa mga pinag-uusapan natin. Pero sabi nila, dapat daw pumasok na kayo sa politika eh. Bakit Ano naman ba? ako papasok sa politika? Gusto Ayun nila, nga. kasing talino nyo. Hindi, kasing talino nyo raw yung mga nagsasalita. Hindi, lahat naman matatalino eh. Marami namang matatalino. At kayo na ang maghusga. Speaking of netizens, yung mga reklamo nyo po ay napagbigay alam na po natin doon sa ating station manager, si Attorney Macnil Rante. Yung nawawalang mga past episodes kasi alam mo naman yung team replay Team daw replay, yan. Yun lang Dami ang yan. kanilang libangan daw. Oras. Oo. After their office. Oo. By the way, nalalapit na ba pala ang Labor Day, ha? Sa Biyernes. Yes. Holiday, pero kami rito ay walang mga holiday. Oh, yeah. Always present. Pero tingnan din po natin at itong mga the usual suspects ay meron na namang mga scheduled na mga protesta. Kaya dapat po kayong, tingnan nyo yung mga lugar na ito. Itong the usual suspects, yung mga magugulo. Opo, yung yung mga Kilusang nanggugulo. Mayo 1. Yung Nanggugulo. dahil dito sa mga ito ay naglilipatan ang mga pabrika sa Vietnam. Oo. Ano ba yan? Kasi ginugulo nyo. Itong KMU, magulo ito eh. Oo, kaya nagsara yung Steel Corporation of the Philippines. Yung natitirang integrated steel mill sa Pilipinas. Kaya pala. Oo. Ay dahil dito sa KMU yan, may protesta daw sila kasama yung bagong alyansang makabayan, Espanya hanggang Menjola. Yan. Okay. Eto ang gagawin nila. Pagkatapos ako pagbibintangan ninyo ng gugulo. O etong mga tong magugulo. Kilusang Mayo 1. Karapatan naman nila ang magprotesta. Okay. Oo, pero alam naman na natin ang mga karakter nito at alam naman natin kung sino-sino itong mga to. Oo At nga. alam nyo, ang Pilipinas, ito hindi ko lang maiwasan talagang i-compare. Kasi talagang sumasama ang loob ko nung nasa Vietnam ako. Okay. At nakita kong milya-milya na Ang naiwanan tayo. 1976 saka nawala ang gyera sa Vietnam. 76! Oh, 76 lang. Tayo, 1945 pa. Wala na May gera. kasarinlan na tayo, may independence na tayo, one nation na tayo. Correct. Sila putol pa sa gitna. Di ba, North Vietnam, South Vietnam, nagpapatayan pa sila. Opo. Tinanggal pa nila yung mga French, yung mga Pranses. Pinatarsik pa nila yung mga Amerikano, nagpatayan sila. O, di ba, dati yan, French Indochine, kasama yung Lao at saka Cambodia. Opo. Yan. Pero ba 1976, ang tagal na nating 30 years ba? Mga 30 years, more than 30 years tayong nauna kumbaga sa karera, una tayong tumakbo. Sila nagpapahilot pa at bali yung paa. Tumakbo na tayo. Pero ngayon, naabutan na tayo. Oo nga. O paano? Walang magulong mga union. Yun talaga. Disiplinado. Yung estado nila tumutulong sa mga industriya nila. Can you imagine ito noong 70s, 60s pa yata, Opo. meron na tayong sarili nating airline sa Asia. The first airline in Asia, Yes, Philippine yes. Airlines. Yes. Tayo ang unang-unang may national railways sa ASEAN country. Japan lang ang may national railway noon eh. Opo. Okay. Tayo ang unang-unang maraming steel mills. Integrated steel mills. May Philippine Blooming Mills. May Jacinto Steel. Yan, oo. Ang dami nating gumagawa ng bakal. Integrated, ibig sabihin from ingot up to finished product. Okay. Yan. Tayong unang-unang may national na bus line. O may nuclear reactor. Tayong unang-unang nagka-LRT sa ASEAN.
Japan lang ang meron. Ano nangyari? Kamote tayo. Tayo din ang may kauna-unahang jeepney na hindi nakakalimutan kahit sa bansa. Oo, yun nga ang problema. Yung mukha ng Kauna-unahang may jeepney. jeepney, hanggang ngayon yun pa rin. Opo. Lahat yan noon gumamit ng surplus na jeep after the war, pati Japan. Anong ginawa ng Japan sa kanilang jeepney? Ginawang Toyota, ginawang Mitsubishi, ginawang Nissan. O tayo, nanatiling jeepney. Jeepney. Ang Vietnam din, maraming jeepney. Anong ginawa na sa jeep nila? Ginawa nilang VinFast. Noong 1980s, meron na tayong car manufacturing program. Gumagawa na tayo Dito ng kotse. mismo, di ba? Oo, Dapat under meron Marcos yun eh. Sr. nawala. O, ngayon, Vietnam. 1990 na, Oh, my God. isa sa mga pinakamahirap pang bansa sa ASEAN ang Vietnam. Ngayon, naunahan na tayo. Mayaman na sila. Pinakamalaking growth rate at 2030, high middle income na sila. Naunahan na yung per capita nila. Opo. Oo, mas maunlad na sila sa atin ngayon. At this year yata, sila ang magkakaroon ng pinakamaraming turista, malalampasan na nila ang Thailand. Pero attorney, gumawa kayo ng paraan na matanggal na yung pagrarally na yan. Kasi walang disiplina ng tao. Pwede naman mag-rally, kaya lang itong KMU, lahat talaga tagang disruptive eh. Yung Personal nakakasirang experience ko yan. rally, wag Disruptive na. talaga, oo. Oo. Anyway, maging responsible tayo sa lahat ng rights natin. Sabagay. Alam naman natin ang pakay ng KMU eh. Alam naman natin ang affiliation yan eh. Okay. Oo, yan, di ba? O, Sara Ilago, di ba? Alam natin yung kabataan, akbayan, alam natin yan eh. Oh, anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topasyo. Pagkatapos sa mga komersyal, breaking news, kung ano-ano pagkatsurbahan. Ating oras Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeah! Yes, Yes, Yo, Topasyo! Yes, Yes, Yo, Topasyo! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, Yes, Yo, Topasyo! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topasyo sa oras na Alas 11:33 ng umaga. Attorney Ferdy Tapasyo. Miss Juvie de Guzman. At Yeah. siyempre po, narito na tayo sa ating pinaka-paboritong bahagi ng programa na Pinamagat To! Yeah. Well, attorney, magandang umaga ulit. Yes! At syempre, dapat may guest tayo ngayon, kaya lang, nireset na lang po kasi For tomorrow. Hindi. Meron tayong guest for tomorrow. next week na lang para walang para sige. bago uli. Pwede Yan. na sa isang linggo na, kung hindi pwedeng next week. Sige, next week na lang. Oo. Ay, ang gulo ni attorney. Okay, mga kaibigan, maraming salamat po. Pagbati po pinapaabot natin kay Josephine Salvador Remedios Medical Center. Kaya lang, may problema siya ngayon. Ano yung problema niya? Solve natin. Ay, Palakihin natin. Hindi pala. Hindi, mahirap talagang pagkatiwalaan yung mga taong matatagal na. Matagal na sa trabaho. It's happened. It happened. Okay. Ganun ho talaga. Anyway, gusto ko lang pong pasalamatan din ang grupo ng mga friendship natin. Veronica Estrada Lim, yan. Salamat po. Salamat din sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Mabuhay po kayo. Yan, marami na kayo dyan. Kariki, salamat po kay Veronica. Ay, kay ano Nasabi po? mo na yan. Oo. Yes. Aha. Ayan, kita mo. Alam ni Tony, oh. Ayan, Zafra family, mabuhay po kayo. Ayan. Lahat po ng mga mahilig umutang, magbayad na po kasi bawal po yung hindi yung nagbabayad. Sabi nila, eto, paalala lang daw po. Ayan. Oo. Dante Estrella. Sino bang may utang? Ay, yung mga, yung mga walang pera. Si attorney. Ayan, nahahawa Lalo na kung ano ha, Diba? dapat bayaran Walang nyo. pera eh. At saka yung Oo. utang ng pamilya nyo, yung utang ng tatay nyo, yung utang ng ina nyo. Oy, utang na ina Utang nyo. ng ina ninyo, di ba? Grabe O dapat talaga. yun, bayaran nyo rin utang nila. Utang ng kapatid Hindi, nyo, attorney, di ba? ganito lang. Utang ng asawa nyo. O, parang ito yung utang ng ina ninyo. Oo. Sa bansang Japan, kapag may utang ang asawa mo, kahit na bagong asawa lang kayo, hindi mo utang yon, utang mo na rin pala yun. Kung lumang asawa,
Eh pag Sabi mo, kahit bagong asawa. bago ka sa Bagong asawa. Yan. Nanay Akang, pasensya na kayo. Pinapatawa lang namin kayo. Okay, salamat po sa lahat ng mga friendship natin, loob at labas ng bansa. Hindi ko man binanggit ang pangalan ninyo. Alam niyo, pag nandito si attorney, maraming mga bumabati talaga. Kaya pagbigyan po natin. Kaya, attorney! And ikaw then, muna. wala ba si Kat Tirso? Ba't hinahanap ko si Kat Tirso rito? Wala Nawawala siyang rin. message. Minsan nandyan siya eh. Namimiss natin at baka Opo. malaman at baka buluhan yung kanyang mga Ay, words opo of naman. wisdom. Anyway, Hanapin ko ulit. eto ang ating mga walang sawa at walang takot na YouTuber, si Choco Cake. Isang Oh, circus yeah. court ni Luistro. Ginagawang malat teleserye yung Justice Committee. Aray ko. Oh, Yan. Atupoka, yari si Heartbroken Hearted na. Yari si Heartbroken Hearted na, baka naman Opo. heart. O di Ayan. oh, Ayan. hindi naman innocent until proven otherwise pa rin. Yes. Oh, Joseph Arnel Aguilar watching from Dublin, Ireland. Kula Sisi ba, Hi. matagal nating na-miss ito. Opo. Palpak ang mga advisors ni BBM, puro kengkoy. Matagal na po nating alam yan. Imelda Panaligan from the start daw po si BBM, mentally empty ang nating ang kanyang legacy yan. Fritz Jano Pangko watching from Slovenia. Babalayo-layo yun Eastern Oh. Europe yata yun Opo. Araceli Yuson, Colorado, USA. Sabado, Hong Kong. Dario Hi. Cabotahe, bago akong tagahangat, takasubaybay, watching from Nueva Ecija. Ayan. Oh, Yun ang yeah. masasabi natin pag nakikita natin yung pagmumukha ng iba sa Justice Committee. Gerald Calzado, always watching from Krililing, ang kapatid ni Trililing from Fake News Crocs Country. Daddy Mac, yeba daw! Kung madami silang turista, madami naman tayong maleta. Ay, grabe. So, hindi naman lahat nakikinabang Oh. Edmal Graciosa Vlog, sa sobrang tuwa, nag-inform ang mga kidnapper, binalita kaagad. Ay, grabe. Oh. John Faustino, good morning din po, sir. Daddy Hi. Mac. Attorney Topacio Idol, totoo ba yung balita may saksakan sa Justice Committee? Ay, grabe. Grabe saksakan. Saksakan daw ng pangit. Ay, grabe. Tawas, umay ka! Ano ba yan? Letenero, si Eva from Hi. Doha, Qatar. Benilda Opo. Galos. Yan, palaging inaabangan ng yung programa. Sigurado din lahat totoong balita at impormasyon. Oo Salamat naman. po, salamat po. Oo, syempre, Survivor Tanks. Grabe ang dumi maglaro sa administrasyon ni Marcos. Yan. Django, yan. Pa-shoutout po Hi. sa aking loving wifey, si Dines. Ang mga kidos namin, Aji and Meg. Yan. Ayun. Maru Versosa, Oh, good yeah. morning din po. Maria Lourdes Merioles, Yeba Dabadu, happy Tuesday everyone. Watching from Masbate Oh, City. yeah. Yan. Di ba taga dyan si Jim Paredes? Oo. Masbate. Oo. Oo. Masbate. Oo. Mukhang iba yun NFT Borete, magandang umaga sa lahat. Regular Hi, viewer from salamat po. Alberta, Canada. Bagong Thank katuwan, you. umagang kay ganda sana sa lahat ng mamamayan. Hi. Kamusta mula sa Timog, San Francisco, California, Lupa. Ayan. Under Arnold. Hello everyone. Hello. Yan. And nandito si Emma Madra watching from Abu Dhabi. Yan. Joylyn Suarez. Attorney Pasio, ang galing mo sa politiko, kasama niyo po si Senator Robin Padilla. Yan. Ayun. Pero mas gwapo sa akin si Robin. Lamang ng mga 2 paligot, 1 punas. Oh, yeah. Ganon. Eto pa, nandito, marami pa ito ha. Yan. Oo, nandito Apo. si Emcel, yan. Hi. Nandito rin si Leonardo Pizarro. Hello. Kasi weak president daw. Taytay Strauss, mayong buntag. May kasunduan ba si Chair Luistro at Chair Ping? Oo, kasi ayaw imbitahin si dating Speaker Romualdez kasi 2 beses na daw Oh. na ini-snub yung imbitasyon. Ano na po masama kung imbitahin, di ba? Gerald Pantilag, shout out po attorney sa family, Badik, lalo na sa lolo Hi. namin na si Ricarte Badik na Hi, nakasubaybay hello po. sa mga balita na nagaganap kontra katiwalian Argeli Star. Hi. Greetings from Philippine Thank you. Navy, Cavite City. Ay, taga dyan ako
Takurong City naman si Ivan Serbo, Hello Jason po. Kapispisan. Opo. Yung mga mag-aaral daw ng UP, kailangan ba daw mag-research sa bundok? Ayan, Grabe. ayan ang sinasabi ko yan. Gina-justify ni Teddy Casino. Oo, mali, Bakit daw mali. walang napatay sa military? Yeah. Bakit daw yung 19 na rebelde daw ang napatay? Hindi ba niya naisip? Siyempre, mas magaling ang training ng military. Oo, Mas yun. maganda ang equipment. O, Yun di ba? pa yun. Ano bang training na binibigay nyo? Ang sabi nga ng mga nakakausap ko na mga rebel returnees, ang ini-issue daw sa kanilang bala, bukod sa lumang-luma yung mga baril nila, yung mga bagong recruit ha, ini-issue sa kanila minsan 10 rounds lang. Ay, Oo, kaya minsan pagbakbakan, yun ang napapatay, nauubusan ng bala Ubus eh. na. Oo, di ba? tsaka marami daw rapist dun. Ay, oo. Nakakatakot. Ayan, dinajustify ni Teddy kasi yan sinasabi ko. Oo. Sabihin mo sa kanila, ikondena nila yung karahasan na ginagawa nitong mga Opo. rebelde. Hindi nila gagawin yon. Enabler sila eh. Ini-empower nila. Mali. Sige. Opo. Totoo naman nandito rin po si Joe Caliber. Hi, Joe. Reynold Codera. Solid Hi. Duterte. Priscilla Labatan. Yan, Evelyn Cordero from Toronto. Yan. Ayan. Ottor Huge impeach. Ano ba? Oh, yeah. Bendalo daw. Okay, Loca Jet 2711 Ramos. watching from Cebu. Yan. Gerald Pantilag. Yan. Hi. Big time Berto from London. Melanie Llamera. Hello Kumusta po. daw? Kumusta na daw si Sabah? Sino pa yun? Ay, grabe. Paborito pa yan, Oy, Sabah. Tolentino, sige, banat lang. Oo, yan. Kumita ka na, ha? Oo, Ayan. mga nagtotroll. Yan mo lang sila. Kawawa naman, mahirap ang buhay ngayon. Oy, kaibigan ko to. Yung June Palispis, huy. Magkita tayo, magaling sumayaw to, kaya lang kulot ang buhok eh. Oo. Ano connection doon? Ikaw talaga sa tabok tapos magaling sumayaw. Layo. May connection yun. Ano? Di ba yung mga African Kailangan Americans, diretso? di ba kulot? Oo. Yung mga African Americans, mga nagpa-funk, gano'n, di ba? Ah. Oo. Yun, di ba magagaling? Ito kulot din. Oo. Attorney, may konting mensahe Sige, oo. Mamaya. Pagkatapos mo. Ron ang Rev, Yeba, watching while running a code. Talaga naman, ha, Opo. multitasking. Ed Manghente, mga hawak na ebidensya ni Trillanes daw, mga panis. Matagal na niyang sinasabi. Oo nga, ba't Reynold inuulit-ulit? Codera, yan. Jean Lynn, big time Hi. bear. Nabanggit na natin yan, oo. Hello po. Rama Gurbun Sanir, morning attorney watching from Iligan City. Hi. Solo Esplana, Yeah. sa wakas nakaabot din live. Salamat Aya po. Jane Turan, hello attorney, sana madiscuss mo yung IPERA law. Yan, maraming na-shock sa pagtaas ng singil ng Meralco. Nako, yung Meralco, di ba may Oo. kaso ngayon binababalik sa mga yung pera pinababalik Hindi sa mga pa nila consumer. nababalik, Juliet noon pa yun. Armas, Ruti Hill, Sydney, Australia, Melchor Go. Opo. Joe Caliber. Yan, ang Hi. nakakaedad na po, ang sarap pong awitin nung handog. Di ba kay Elvis yun? You ain't nothing but a handog. Hindi ba yun? Hindi ba yun? Hindi ba yun? Boss Melchor? Hindi pala. Romeo Gonzales. Parang kailan Kahapon lang daw yan, mahina ang handog. audio natin. Oh. Ivan Serbo, Argeli Star from Hi. yun. At na marami pa po, pero batiin muna natin si Michael Guy, Rolly Mende Tomas, yan. Si Raulito Paras, mga Hi. abogado natin. Si Tony Rui Rondain, Tony Roma Valdez, Cathy Palamos, yan. At Atty. si Ramil Oliveros. Jose Miguel. Yan. Sino pa? Marami pa. Si Mohit Dargani. Yan. Si Lincoln Attorney Ong. Macmil Rante. Yan, oo. Marami tayong mga abogadong kakilala. Attorney Oo. Jose Miguel Arroyo, Andrew Yes. Tan, William Gatchalian, Willie King. Opo. Ayan, oo. Si Louie and Nats Gamboa. Si Richard Chuateco. Yan. Batiin din natin si Rainier Chu. Palaging nanonood yan. Si Jansen Chan ng Mega Sardines at Mega Tuna. Yan. Siya, yung tuna ni Jansen Chan, Mega. Mega. Yung mukha nila doon, Maga naman. Ah. At masarap na yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topasyo. Topasyo. 1, 2, 3. Yeah! Ating oras! Alas 11:45 ng umaga. Yes, yo, Topasyo! Yes, yo, Topasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio.
Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Tomasio sa oras na Alas 11:48 ng umaga. Ay, by the way, batiin din natin yung mga nanood kahapon. Opo. Inaayos na po namin yung mga previous episodes. Naka 40,000 na po tayo dun sa kahapon pa lamang. At 107 na comments, basahin lang natin yung iba. Kaya lang ang reklamo nila, tignan nyo nga dun sa tech mahina daw yung mga audio. Bakit yung ibang programa malakas? Wala akong sinasabi Mahina, Nagtatanong lang tayo kasi sila nagtatanong eh. Ako naman hindi ko naman naririnig yung audio ko kasi naririnig ko yung sarili ko rito Sabi ni Maria Victor Fiestada, mabuhay Chris Va USA. Belated happy birthday daw sa'yo. Ito yung mga comments kahapon. Ay, thank you po. Love you. Sabi ni Elvira, Thank you, Simbulan, thank tuwan-tuwa ako sa panonood sa inyo. Ang saya-saya daw. John Polkin, Salamat mabuhay daw tayong dalawa. Talagang Salamat kung po. gusto namin mabuhay, pangit yun yeah. namamatay. Nilibing yun Oo naman. Thank Sabi you. ni Lorna Salazar, totoo si attorney ang sinasabi, lahat maganda. Tama. Yan, Rudy Nise, walang kinikilingan dapat pero malabong mangyari yan. Impeachment is politics. Totoo po. Yung. Sabi ni Lina, heart daw. Kitsan TV, kaya gusto ni Yeah. Franz Castro malaman ng kung sino daw si Mary Grace Piatos. Sino mga hindi pwede yun. Sabi ni Sarian's vlog, this program is not fake, he's giving true information. Sabi ni Oliver Ramos, ba't daw kasama pa yung mga pamilya pagpunta sa Prague? Kasama diba? nga ba? Alaman nga natin. Di natin Sabi ni alam Mary yun. Jane Galang, watching from Geneva, Switzerland. Rosalina Bana, inunahan na nila kalayain si Zaldico. Eto. Fernando Claros, go, Attorney Topacio, Paulings, patawa yung lakson na to. Sinong sinasabihan mo? Sarili mo. Ano ba yan? Anastasio, the fourth, Ma'am Joby, ano pala yung Jim Paredes style? Sagutin mo. Ay, Sabi ni Glenn bastos. Cooper, ang wife ko ay kamag-anak nyo po. Oo naman. Jim Paredes is Hindi mo matapos ang Blue Ribbon, Lacson. Maraming salamat. Hanapin niyo lang po at ayusin natin yung mga problema. Ito pa dapat ayusin natin Opo. Ito nagtataka ang marami pati ako. Ito nananakot na naman tong house at napahirap. Alam mo, iyan ang style bugok. Nakikita ko another thing in common between the Aquino administration and the Marcos Jr. administration. Yung pananakot nila sa Supreme Court. Ayan, di ba? Napansin nyo, lost in the shuffle, maaring hindi nyo napapansin, ay parang ini-intimidate ang Supreme Court. Lalong-lalo na si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Di ba? Lumabas-labas na naman yung salen daw. Alam naman natin. Ano ba yun? Alam naman natin ang pakay nitong mga kamoting kahoy na to. Sapagkat hindi nila makontrol si Senior Associate Justice Marvic Leonen kasi Siyempre, independent. batas siya O sa batas lang siya independent. Opo. Kaya bumabawi sila, 'di ba? Ito yung matindi magtanong. Ito yung sinabi, i-produce yung mga saro doon sa hearing noong mga insertion sa General Appropriations Act, di ba? Yan ang mga style bulok na akala ko si Aquino lang, si Noynoy Aquino lang, yung administrasyon lang niya ang gumagawa, mukhang ginagawa nitong Ginagaya na kasalukuyang rin. administration. Ano ba naman yan? Pati pa naman Supreme Court. Pinapahaba lang yung Palibhasa, issue. ayaw nyo yung naging ruling, ganyan kayo. Nasampal kayo, di ba? Napahiya kayo. Opo. Doon sa ruling, doon sa impeachment ni Vice President Sara nung pinigil. Paano? Puro bendalo kayo. Anong gusto nyo? Lalabag kayo sa batas bago sasabihin ng Supreme Court, tama kayo? Hindi pwede yun. Di ba? Sasabihin nyo pa, ang daming mga propaganda nyong kapitan maglalabas pa kayo ng mga kamoting kahoy ng mga profesor katulad ni Mel Santa Maria para sa overreaching. Lumalabas daw sa kapangyarihan ng Supreme Court. Anong overreaching ba ang pinagsasabi nyo? Klarong-klaro nga sa konstitusyon, nakalagay nga. Expanded judicial power. Nakalagay na nga doon, judicial power includes the power to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any agency or instrumentality of government. Yun. Di ba? Yun, nasa konstitusyon Anong overreach doon? Talagang katungkulan, hindi nga lang hindi lang karapatan o hindi lang karapatan o hindi lang
hindi lang power Opo. duty, the obligasyon, katungkulan ng Korte Suprema na sabihin kung may pagmamalabis sa kahit Yun. anong ahensya ng gobyerno. Ayan. Katungkulan. Ang gusto kasi nitong House, kami lang ang may karapatan. Kahit anong gawin namin, pwede. Huwag nyo kami pakialaman. Hindi po pwede Bawal yun. yun. Huwag ganun. Otherwise, nasira na ang concept ng checks and balance. Opo. Alam nyo po, yung mga kamote dyan sa House, Opo. basahin nyo kasi yung journals ng mga debate habang ginagawa ang ating saligang batas para malaman ninyo kung anong dahilan kung bakit may ganung probisyon sa konstitusyon. Yun lang. Kaya may journal, Yes. Ma'am Jubes. Opo. Di ba? Ayan na yung konstitusyon, di ba? Opo. May nakasulat na. Bakit maingat na tinatago yung mga debate, yung mga diskusyon, yung mga pag-uusap doon sa Constitutional Commission? Bakit? Kasi doon mo makikita kung anong ibig sabihin, anong gustong mangyari nung mga gumawa ng ating saligang batas. Yung 50, yung 50 tao na gumawa ng ating saligang batas. Pag sinabi nilang expanded judicial power, ano bang gusto nila? At saan ba nanggaling yon? Ano bang pinaghugutan noon, in other words? Ang pinaghugutan po noon, mga kasama, ay ito. Kasi noong panahon ni Marcos Sr., kapag mayroong nagke-question ng mga ginagawa ni Marcos Sr. na sa tingin nila ay labag sa konstitusyon, pagmamalabi sa konstitusyon, Opo. sinasabi ng ating Korte Suprema ay hindi kami pwedeng manghimasok dyan. Bakit? That is a political question. Ang nangyari, nagkaroon ng mga abuso. Ayun. That is precisely why merong ganitong expanded judicial authority provision ng 87 Constitution dahil sa experience sa ilalim ni Marcos Sr. na ayaw na nilang maulit at gusto nilang maiwasan na ang Korte Suprema ay umiiwas sa pagsaway sa pagmamalabis ng ehekutibo o ng lehislatura. Because check and balance, di ba, in-explain na natin yan. Opo. Oo. Yun nga. Anong check ng executive sa judiciary? Oo, yung pag-appoint ng mga justices. Attorney, yung Oo. batas ba ni Miriam Defensor Santiago na inannotate niya is existing pa? Anong batas na inannotate? Kasi yung may sinabi Diba, siya, ang daming batas rules doon of eh. court. Ayan, libro sa... Hindi batas yan. Iba Ang to. rules of court, yung rules of procedure sa korte, Okay. pinag-aralan ni Miriam Defensor Santiago Oh, at nilagyan niya ng para mga komento niya, explanation. okay. Oo. So, Yun, pwede- hindi batas yun. Hindi pa. Commentary yun. Dati Ang na tawag to, dyan, dati legal na to. commentary. Oo. Okay. Anyway, mabalik tayo rito Okay, sige sa po. konstitusyon. Yun po, ano ang check ng legislature sa executive? Commission on Appointments, budget, na inaabuso nila. Yan. Yung pag-override ng veto na check naman ng executive sa powers ng legislature. Ayun. Pagtingin niya, may maling ginawa na batas ang legislature, pwede niyang i-veto. Ano naman pwedeng gawin ng legislature? I-override yung veto ng presidente. Anong check ng Supreme Court sa legislature? Pag unconstitutional yung batas, ini-strike down nila. Parang yung or unconstitutional yung ginawa ng legislature, parang yung sa kay VP Sara, yung unang impeachment, Opo. ini-strike down nila, ginagawa nilang null and void. Ah, Oo, ano namang check sa powers ng Supreme Court, yung sa pag-appoint, ito'y dumadaan sa Judicial and Bar Council. ay, Balanse, binabalanse. Pag tinanggal mo yung, pag sinabi mo na ikaw lang ang pwedeng mag-impeach na kahit anong gusto mong gawin, kahit bara-bara, kahit labag sa batas, walang pwedeng makialam, sira na ang checks and balances. Yan ang problema. Hindi alam nila yan mga abogado sila Kaya lang nililin lang nila ang taong bayan. attorney, may nagtanong nga ano daw libro yung Bendalo? Sabi ko, hindi ko alam, hinanap ko nga Hindi, kumpare natin yan, di ba? Si Ben, paring Ben Dalo. Dalo. Hindi Dalo, Ben Dalo. Hinanapan ako yung libro. Ay, ako nga
nga, meron ako research pero... Dapat may cartoon character niya, si Bendalo di ba? Bendalo. Anyway, sa notang yan mga kasama ay magbigay daan na po tayo sa susunod Yun. na programang... Senyor Balita! Wala pa eh. Ha? Ayan. Sino, nandiyan ba si Senyor Ray? Ayan. Walang ano? Hindi, meron po. Andyan si Senyor Balita. Hindi ko makita eh. Si Senyor... Saan? Wala. Senyor Drew Nasino. Wala pa yung cue eh. Yan. Ulit-ulit. Sorry, direct. Dali. Take 2. Nagbibigay na po tayo sa susunod na programang Senyor Balita! kasama si Senyor. Hindi, Senyor. Senyor Drew Nasino! No, Bertie, Mr. Sexabil Tomasio. At Juvie de Guzman! Nag-iwan po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan! At Yeah. titi mo, Teddy Casino, titi mo sa iyong kaisipan na Wag makiki-operate! 1, 2, 3! Yeba! Babayagin! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, no! Tomasio!